Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius? Sa buong week na to, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo itong magiging reading, di ba ka para? Sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo, baka may lumabas na gender mamaya gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alinman sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ano to? 8 of Swords, Knight of Swords, 3 of Wands, at 6 of Wands. So, unang senaryo, malaking pagbabago in a way na may magkakaayos. Pangalawang senaryo, may something na mapapagulo ng isip ninyo. More like nangyayari na to. So, ang gagawin ninyo, ng iba sa inyo, susolusyonan nyo na to, haharapin na ang mga problema. At hahanapin nyo ang inyong happiness. O magpapasalamat kayo sa universe na finally natapos na ang problema. Ano kaya itong pwedeng magpagulo ng isip ninyo? Mga iba sa inyo? So, dalawang senaryo lang tayo. Making of, King of Pentacles, Emperor, Wheel of Fortune, gusto nyo kasi magkaroon ng stable source of income. Dito gusto nyo makuha tong Wheel of Fortune. Kaya lang mahirap. Diba? Wala namang easy success. Kaya siya 8 of Swords. Ang gagawin nyo, haharapin nyo ang problema in a way na susolusyonan nyo, di ba? Kakaroon kayo ng decisive action na i-face ang problem o i-manifest. Ang gusto nyo i-manifest kahit na medyo problematic o impossible. Gusto nyo makuha tong luck, fortune, abundance in general. Well, depende. Kasi may iba sa inyo, baka ang gusto nila ay hindi abundance. At ang gusto nila hindi abundance, di ba? At ang gusto nila ay karma. So, o punishment para dun sa nang api sa kanila. So,
case-to-case basis. Case by case basis. O change ng scenario, o change ng situation, baka yun ang gusto. Depende. Or at least dito, kayo mismo yung gagawa ng way para mangyari nga yung gusto nyo mangyari dito. So, depende nga. Stable income, karma, stable income, karma. Stable income, kasama na dyan yung prosperity in general. Abundance. O karma, o paano natin sisingit tong ano? Emperor. Baka discipline. Discipline sa sarili. O sense of authority, control. Depende nga. Depende sa kung anong gustong mangyari. Pero maganda to, itong dulo. Success, di ba? Anyways, punta tayo dito sa susunod. Bang masasabi nito? Oh, someone else. Oh, someone is in the middle. Someone is trying to sabotage this. Clarify natin yan. Anong meron dito sa someone else? Kasi, hindi naman pag sinabing someone else ay third party agad. Third lover. Oh my God. Third party. Pwede rin namang third party ay magulang, kapatid, kaibigan, etc. Na pwede mag-sabotage ng relasyon. Tingnan natin. Justice, oh. O, parang page. So, pag parehong page, may younger energy tayo dito. O may someone na nagiging immature when it comes to decision making. O someone na nagiging rebellious, freedom lover, adventurer, yan. O siguro bago lang. Bago sa work o bagong relasyon. Bago pa lang sila, pwedeng ganun. Ano yun? So, ang dating sa akin, may nakaka-influence sa connection na to. Either someone younger o anak. Yan itong justice. Baka ano to, yung isa sa kanila
ay may anak. At yun yung nakaka-influence. Ang decision making, so yung anak yung may ayaw sa connection nila. Pwedeng ganun. Una yun. O someone na malapit sa kanila na mas bata. Sibling, friend, basta someone younger sa kanila. Nakaklose nila ay maaaring nakaka-apekto sa relasyon. Wala namang third party dito na third lover eh. Kasi decision making na to. Justice natin. So may nakaka-apekto sa decision making ng isa sa kanila. Probably someone younger sa isa sa kanila. Nakaklose nila o sarili nila mismong anak. May outsider eh, ganun. Third wheel. Ayun lang. Yun lang naisip ko. Pero walang ano dito. Cheating. So, selected people lang ang tatamaan ng reading natin. Ito yung possible partner. Partner na Aquarius, Pisces, Virgo, Cancer. Na, yun nga, may ka-close yung partner o kayo mismo na mas bata sa inyo na pwede maka-apekto sa decision making ninyo o sa relasyon nyo. Pwedeng anak rin. Yan yung clue. Kuha pa tayo na iba. Ibang senyales dito. Grabe naman, divorce na to ngayon. No? Anong pwedeng mangyari? Bakit naman magdi-divorce? Or annulment, separation? So, ibig sabihin may magbe-break, in short. Bakit? Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. May babae tayo, Queen of Cups. Well, ang dating sa akin, may magbabalik sa buhay nitong babae na ex. Probably someone na malayo sa kanya na magre-reconnect sila. So again, ex-lover, ex-crush, or anyone na nabubuhay ulit ang connection nilang dalawa na maaaring magpasaya sa kanya. So again, may someone else, probably someone else ang magiging cause ng breakup dito. Sa part ng babae. So again, di naman lahat ay tatamaan ng reading na to. Yung selected people lang. Dahil general reading naman to. So ito yung tatamaan ng reading. Ito yung partner. Magkarelasyon sila o kasal. Taurus. Ito yung partner Taurus, Scorpio ulit. Halimbawa, hindi tumama sa inyo. Single naman kayo. Ito, kakilala nyo. Sa kakilala nyo baka tumama. Capricorn, Aries ulit. Baba tayo. Mercury retrograde naman ngayon. So, hindi ko na yung ka-clarify. Pero, tignan na rin natin. Bakit may Mercury retrograde dito? Tungkol saan? Isang card na lang siguro. Para hindi ako magtagal. Two of Swords. So, more like ang tatamaan ng reading na to ay
communication issues. Okay? Asahan natin ang problema sa communication para sa iba sa inyo. So beware sa way of talking in general na tao. Kasi prone nga sa misunderstanding, miscommunication, arguments, disagreements. Ang weak na to. So be understanding. Be direct. Way of communication. Pwede rin naman sa legal papers. Double check sa spelling. Kung pa tayong iba. Kanina, someone else, divorce, Mercury retrograde. Ano ba naman lumabas dito? Baka maganda naman to. Love spell, gayuma naman to. So may iba sa inyo, ginagayuma sila. Ano? So tingnan natin anong story dito. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero tingnan natin anong story dito. Well, may cheating na nangyayari o. The Eight of Swords. Ano tong Ace of Gifts? Eight of Candles. Ang dating sa akin, third party. May cheating kasi dito. So naman may opportunity. So umorder siguro ng witchcraft. Ito naman na sabihin natin pinadeliver. Ayun no. Ito yung products. Pinadeliver ito yung product. Ito yung pinaka-cause. Cheating, more like third party. May third party na gumagamit ng witchcraft against sa iba sa inyo. Siguro para mahumaling yung partner doon sa third party. Siyempre, hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to. Pero ito yung partner. Ha? Kasi general reading tayo, remember? So, para to sa mga kasal o in a relationship na nangyayari na to. Yung cheating, aware sila sa third party. Ito yung third party na lang. Ha? Possible third party. Para may idea kayo. Virgo. Pisces. Taurus. Tingin ko lalaki yung lalaki yung gumagamit ng witchcraft. So, case-to-case basis, ha? Pero specifically lalaki. Lalaki yung third party. Pero again, case-to-case basis. Kung tingin nyo, tumatama naman dyan, regardless kung babae yung nanonood, edi baka yun. Wear charms, gemstones, candles, wear candle. Oh my God. Candle lighting to protect yourselves from this black magic. Anyways, ito. Tingnan natin ano pa masasabi dito.
Tranquility. So, dito sa case naman na to, don't worry. Sa kabila ng mga problema, makukuha nyo pa rin naman tong tranquility. Dahil ang dating may lesson kayong matututunan, kayo magkakaroon ng wisdom. O lesson na mag-end na finally, dahil nga, malalearn nyo na itong lesson, karmic lesson na kailangan nyo matutunan. Kaya may wisdom na dito. So, ngayon, desire. Desire energy. So, saan natin na sa week na to ay puno kayo ng energy. Magiging energetic kayo. Lalo na gawin ang passion, creativity, o anything na nandun yung inyong curiosity. Desidido kayong magtagumpay. Iput lahat ng energy nyo doon. Ganun ang dating. Sa kung ano man ang anything na interesado kayo, nandun yung energy nyo. So, ngayon, ano to? Refinement, wholeness. Ano yun? Refinement. Tapos, wholeness. Paano natin to i-combine? Ang dating magiging buo ulit ang something na nasira. Baka tiwala to. Sabagay may reconciliation naman na maaaring mangyari dito. Ano pa? O sabihin natin may improvement o enhancement na magpapaganda palalo ng something like creation. O anything na may kinalaman sa idea. Ano to? Duality, continue. Duality, continue. Duality? My goodness. Kasi ano yan dalawa. Continuation. Ang sakit ng ulo ko. Siguro may kinalaman to sa balance. Continuation ng balance. Balance sa buhay niyo. Finally, makukuha niyo na itong balance. Kung na out of balance kayo. Itong mga nakarang araw, linggo, buwan. Regeneration. Wow, itong pinakamaganda. Dito na tayo mag-end. Regeneration, healing. Kasi, regenerate di ba? Pag sinabi mong regenerate, regenerate pala ba sila? Mag-grow ulit. O, made-develop. Ito naman, healing. So, more like surgery siguro to. Para sa iba sa inyo na nagkaroon ng surgery o magkaka-surgery o anyone na kakilala nyo nagkaroon ng surgery, nagagaling pa yon. Lalo na kung liver. Hindi naman sa liver. Nag-grow ulit yung liver. O, basta surgery in general. Dahil may regeneration dito. Pwede rin naman to sa brain. So, pag natulog kayo ulit, natulog tayo, syempre mag-regenerate ulit yung
brain cells natin, dadami ulit. Kasi pag nabawasan, kulang, edi kulang sa tulog. So, mahirap matuto. Mahirap mag-pick up ng mga kung ano-anong kailangang malaman. So, in-advise ang tulog para mag-regenerate ng brain, makapag-heal din ng body. Ano pa? So, yung may sakit, in general, ay gagaling. Whether kayo itong magkakasakit o nagkasakit o anyone na may sakit, yun na lang. Gagaling. Yun ang mahalaga. Di ba? O sabihin natin may sakit nga, no? Nasa tulong ng doktor, yung medication na binigay ng doktor. So, may chance pa, di ba? Na humaba pa ang buhay. So, mahalaga na magpa-consult, tiwala sa doktor. Ganyan. Pero, in general, healing na lang to. So, sasama dyan yung mga magkakaaway na may chance pang magkabati. So, sino kaya to? Na pwede pang magkabati. Regardless kung ano pinagawa yan. Virgo, Libra ulit. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.